Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jairo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Aba, himala! Hindi ka umalis ng bahay? Anong nakain mo? Wala akong ganang magala sa baryo. Isa pa, gulo lang din ang aabutin ko doon kapag nakasalubong ko si Marco. Kaya dito na lang ako, naglilinis ng bakuran. Natuwa pa sa akin si tatay. Sayang, aayain pa naman sana kitang bumaba sa baryo. Mag-iikot-ikot sana saglit. Mag-iikot? Ano naman yung makikita mo doon? Wala namang nagbago sa baryo. Buti sana kung sa bayan tayo pupunta. Yun, marami kang makikita. Paggabi na din kasi. Kaya alanganin ang pumunta ng bayan. Mabuti pa, tulungan na lang kita dyan na matapos mo yung gawain mo. Mabuti pa nga. Eto, walisin mo yung mga naggalat na dahon doon. Ako nang maghahakot. Sisindihan ko para walang lamok. Pag-uusap ng magkaibigan. Habang nagsisiga ang dalawa, nadinig ni Jairo ang pamilyar na boses na matanda. Nasa likod bahay sila ng mga oras na yun, kaya dali-daling tumakbo ang binata upang salubungin ito. Talagang kilalang kilala mo pa rin ang boses ko, Jairo. Nasaan ang tatay mo? Inabot ng binata ang kamay sa matanda upang magmano. Kinuha naman ni Arnel ang dala nitong bayong. Nasa loob po, lolo. Nagpapahinga. Teka, ginabi na kayo Bakit pa po kayo bumaba ng bundok? Ay nako, kanina pa ako umalis sa kubo. Kaso nga lang, napadaan ako doon sa kabilang baryo. Alam mo naman, kilala ang Lolo Rico mo roon. Kahit saan. Kaya marami ang nagpatingin sa akin. Yang mga prutas at gulay na yan, doon ang galing. Ganun po ba, lo? Tara po muna sa loob ng bahay. Siguradong matutuwa si tatay. Yun lang. Baka hindi matuwa ang tatay mo sa ibabalita ko. Ano po bang nangyari? May sakit po ba kayo, lo? Hindi yun, iho. Mabuti pa't pumasok na muna tayo. Arnel, sumama ka. Kailangan mo ding madinig ang sasabihin ko. Pumasok ang tatlo sa loob ng bahay. Napatayo sa kinihigaan si Mang Predo nang makita ang matanda. Baro po tay, gabi na. Bakit po kayo napasugod? May bahalaga akong sadya, lalo na kay Kapitan Lindo. Pero bago ko siya kausapin, kailangang marinig niyo muna ang lahat. Tungkol saan ba yan, tay? Naalala mo ba yung ginawa nating balon? At bakod sa sakop na lupa ni Lindo? O tay, paano ko makakalimutan yon? Yun na yata yung pinakamalalim na balon na nahukay ko. Yan mismo ang sadya ko rito. May mga bagay akong hindi sinabi sa'yo nung araw na natapos natin ang paghukay. Kung natatandaan mo, bumaba ko doon sa balon. Para tignan, hindi ba? Oo, tanda ko po yun. Pero hindi na ako nakapagtanong. Bakit nga ba tay? May naiwan akong maliit na kahon dito. Inilagay ko yun sa taas ng maliit na mesa. Kung napapasok nyo ang kubo ko, makikita mo yon. Naalala ni Jairo ang maliit na kahong ibinigay sa ama. Nakita ko nga po yung kahon na yun, lo. Iniabot ko yung kay tatay Bubuksan ko sana, kaso ayaw magbukas. Ano ho ba yung laman nun? Ang mabuti pa, kunin mo, Predo, nang malaman niyo ang laman. Tumayo si Tatay Predo. Kinuha ang kahon sa silid. Iniabot niya ito kay Tatang Jericho.
Nagtataka nga po ako kung bakit nyo iniwan ang kahon na yan. Alam kong mahalaga ang lahat ng mga kagamitan nyo. Sinadya kong iwanan ito dahil ayokong matukso. Tugon ng matanda, sabay ihip sa kahon. Nagulat si Jairo dahil kusa itong nagbukas. Teka, ano hong ginawa nyo? Paanong nagbukas yung kahon na yan? Ang kahon na ito, selyado ng isang orasyon. Na ako lang ang nakakaalam. Heto ang laman ng kahon. Tinanggal na matanda ang itim na telang nakabalot sa laman ng kahon. Tumambad sa kanila ang malaking tipak ng ginto. Halos sinlaki ito ng kamao ng isang sanggol. Nakuha ko ito sa ilalim ng balo nung bumaba ko para siyasatin. Nakabara ang tipak ng gintong ito sa isa sa mga tuburan. Noong una, akala ko dilaw na bato lamang. Ngunit nang tamaan ito ng sinag ng araw, napagtanto ko na hindi ito pangkaraniwang bato lang. Hindi makapaniwala si Tatay Fredo sa mga nakita. Ako ang naghukay, pero hindi ko napansin na may ginto pala sa lugar na yon. Kahit ako anak, hindi din makapaniwala dahil wala namang palatandaan na may deposito nga ng ginto sa lugar. At ito ang dahilan kung bakit ako pumunta. Hindi lang sa lupa ni Lindo matatagpuan ang deposito, kundi maging sa buong sityo. Sigurado ka ba, Tay? Saan naman nanggaling ang impormasyong yan? Binulong sa akin ng mga kaibigan kong duwende. Sigurado ako sa sinasabi ko. Kailanman, hindi sila nagkamali. At hindi nila ako nilinlang. Kung sakaling totoo man ang sinasabi mo, delikado nga ang lagay ng mga tao dito sa atin. Pero ang tanong, Tay, paano kang paniniwalaan ng mga tao? Hindi ba galit nga sila sa'yo? Wala akong magagawa doon. Ginawa ko lamang ang alam kong tama na mga sandaling yon. Kaya malinis ang aking konsensya at nasa kanila na kung maniniwala sila o hindi. Mahirap yan, Tay. Pero kung si Kapitan Lindo ang kakausap, sigurado namang maniniwala sila. Isa sa mga dahilan ko sa pagparito, ang makausap si Kapitan Lindo. Siya lamang ang makakatulong sa atin para paliwanagan ng mga tao. Maalala ko lang, Tay. Kanina pagdating namin galing trabaho, may taong nagpunta kay Kapitan. Ang totoo, ilang beses na silang nagbabalik-balik. Pilit na binibili sa matanda ang lupa, pero nagmamatigas si Kapitan Lindo. Pagkatao, sino naman ang mga yon? Kilala niyo ba? Mga tauhan po yun ni Arman. Yung may-ari ng malaking pagawaan sa bayan. Si Arman? Talaga naman siya din yung naging sanhi ng problema sa kabilang bayan. At hanggang ngayon, nadadanasan pa din ng mga tao ang pahirap na binigay niya. Marami ang nawala ng malinis na tubig inumin dahil sa kemikal na inilalabas ng kanyang planta. Kilala mo pala yung taong yun, Tay. Sa palagay ko, magiging sanhi ng problema sa baryo ang isang yon. Kung hindi siya mapipigilan, magkakaroon ng malaking gulo. Sa ngayon, ang kailangan nating gawin, kausapin si Kapitan Lindo. Maigi nang malaman niya ang binabalak ng taong yon. Ipagpabukas sa natin, Tay. Gabi na din. At isa pa, malayo ang pinanggalingan mo. O sige, bukas ng umaga kakausapin ko ang taong yon. Ano ba ang hapunan natin dyan? Habang kumakain, hindi sinasadyang napasilip si Jairo sa bintana. Nakita nito ang ilang kataong naglalakad. Papunta ang mga ito sa direksyon ng bahay ni Kapitan Lindo. Napansin naman ni Tatay Fredo na nakatulala ang binata habang nakatitig sa labas ng bahay. Oy Jairo, kumakain ka hindi ba? Bakit ka ba nakatulala dyan? Kasi po, Tay,
May mga taong papunta kay na kapitan. May dala po silang mga sulo eh. Hindi ko nakilala kung sino. Baka mga tanod lang. Siguro may kailangan kay kapitan. Sige na, tapusin mo na yung pagkain mo nang makapagpahinga na tayo. Itinuloy ng binata ang pagkain. Ngunit ilang saglit pa, nadinig ng mga ito ang boses ng kapitan. Nagsisisigaw at galit na galit. Sa palagay ko, hindi tanod ng mga tao yon. Yan din ang hinala ko, Fredo. Halika, puntahan natin. Sige tay, sandali at maghuhugas lang ako ng kamay. Naglakad ang dalawa papunta sa bahay ng kapitan. Inaya ni Jairo ang kaibigang si Arnel. Ngunit nakatulog ito sa kinauupuan. Ay nako, bahala ka nga dyan. Kakatapos mo lang kumain, tulog ka na agad. Mag-isang sumunod si Jairo sa tahanan ni Mang Lindo. Naabutan nitong naglalakad ang dalawang nakakatanda. Oh, Jairo, bakit ka sumunod? Nasaan si Arnel? Yung putay, natulog doon sa upuan. Pambihira, hindi ka na din sana sumunod. Masyadong delikado. Baka mamaya magkaputukan pa. Pag-uusap ng mag-ama. Pagkarating ng mga ito sa tahanan ng kapitan, nakita ni Tatay Fredo ang 4 na kalalakihan. Kahit nakatalikod ang mga ito sa kanya, nagawang kilalanin ang isa sa mga panauhin ng kapitan. Abat, sila din yung kalalakihan pumunta sa kanya kanina. Nakapagtataka namang sa 10 oras ng gabi, babalik pa sila upang kulitin lamang ang matanda. Ano kapitan, huling pagkakataon mo na. Nauubos na ang pasensya namin ni Arman sa'yo. Hindi mo pa din ba ibebenta sa kanya ang lupain mo? Wala akong pake kung maubos man ang pasensya ni Arman o kahit pa maubos ang kaluluwa ng taong yon. Hindi ko ibebenta ang lupa ko kahit anong mangyari. Abay, kung ganon, wala na din kami magagawa pa. Pasensya ka na tanda, pero sumusunod lang ako sa utos ng amo ko. Sumenyas ito. Inihagis naman ng isa pa ang hawak na sulo sa bubong ng bahay ng matanda. Dahil gawa sa kugon, mabilis na natupok ang bahagi ng bahay na tinamaan ng sulo. Bumunot ng itak ang kapitan, akmang susuguri na sana ang mga kalalakihan. Nang biglang sumigaw si Tatang Jericho. Hanggal ka talaga, Lindo. Kahit kailan, hindi ka nag-iisip. Puro katapang, puro kasigaw. Sa palagay mo anong magagawa ng itak laban sa barel? Walang kaalam-alam ang mga kalalakihan na nasa likod nila si Tatang Jericho at Fredo. Napalingon ang mga ito nang magsalita ang matanda. Tama ka nga naman tanda, pero hindi na dapat kayo nandito. Sige na, magsipag-alis na kayo. Ikaw ang dapat hindi nandito. Anong kawalang hiyaan na naman ang dala ng amo mo sa lugar ko? Wika ng matanda habang ikinukumpas ang kamay. Laking gulat ng mga kalalakihan dahil namatay ang apoy sa bubong ng bahay ni Kapitan Lindo. Nagtaka ang mga ito, maliban na lamang kay Berto, na tila alam kung ano ang ginawa ng matanda. Isa na namang matandang pakialamero. Ay nako, ayoko sanang pumatol sa mga gurang eh. Kaso, wala akong magawa dahil ang hilig niyong makialam. Hindi ba pwedeng maupo na lang kayo sa tumba-tumba at humigop ng mainit na salabat? Pasensya na bata, pero wala kaming tumba-tumba, saka hindi ako umiinom ng salabat. Ganun ba? Sa palagay ko, isasama ko na lang din kayo sa mga ililibe ngayong gabi.
Mga bata, sugurin din sila. Walang makakaalis sa kanila. Nilapitan ng mga kalalakihan sina Tatang Jericho. Tinutukan ng baril. Nanatiling kalmado ang tatlo. Inutusan ni Fredo si Jairo na umatras ng kaunti dahil alam nitong may gagawin ang matanda. Sigurado na ba kayo na ito ang inyong gusto? Aba, mayabang kang matanda ka. Oo, ito ang gusto namin. At sisiguraduhin kung 6 na talampakan ng lupa ang itatambak ko sa katawan mo mamaya. Hindi naman sa pagmamayabang Nagtatanong lang. Bueno, kung ito ang inyong gusto, yan ang ibibigay ko. Tumalikod si Tatang Jericho. Naupo sa lupa. Sabay hampas ng 3 beses ng lapad nito sa pinakamalapit na bato. Ilang segundo lang, yumanig ang buong paligid. Nagsipaglabasan ang kung anong nilalang mula sa lupa. Ang mabuti pa, dumapa kayo sa lupa para hindi kayo makita ng mga nilalang na yan. Dali-daling dumapa ang mag-ama. Habang si Tatang Jericho naman may kung anong ginuguhit sa lupa. Dahil sa takot, napadapa na din si Kapitan Lindo. Walang tigil namang pinagbabaril ng mga kalalakihan ang nilalang na tinawag ni Tatang Jericho. Mukhang alam ko na kung sino ka, tanda. Ikaw si Jericho, ang kilalang manggagaway ng baryo. Nakapagtatakang kahit ilang ulit ka ng tinaboy ng mga kabaryo mo, nandito ka pa din. Ang kapal din naman ng apog mong matanda ka no? Matapos mong patayin ang isang buong pamilya. Mali ang nakarating sa iyong kwento, bata. Hindi ako pinalayas. Kusa kong umalis dahil ayokong magdulot ng kaguluhan sa sarili kong baryo at may dahilan kung bakit ko pinatay ang pamilyang yon. Dahilan? Yung sinabi mong mga aswang sila. Kalokohan. Walang ibang aswang sa baryong ito, kundi ako. Kaya pasensya na. Alam mo na ang sikreto ko. Hindi na kita papatagalin pa. Hindi ako natatakot sa iyo. At sa palagay ko, ikaw ang hindi na magtatagal. Sinugod ng lalaki si Tatang Jericho. Hindi pa man ito nakakalapit sa matanda. Bigla itong nangisay. Dahan-dahang napaluhod ang lalaki hanggang sa tuluyang mapadapa sa lupa. Samantalang ang mga kasamahan naman, tuluyan ng nilamon ng mga nilalang na tinawag ni Tatang Jericho. Walang hiya kang matanda ka. Sa oras na malaman ni Arman ang ginawa mo sa akin, sigurado kong malilintigan ka. Yun nga ang hinihintay ko. Tignan natin kung ano ang gagawin ni Arman sa oras na malaman niyang ako ang pumatay sa iyo. Matapos itong sabihin ni Tatang Jericho, biglang namilipit ang leeg ng lalaki hanggang sa tuluyang namatay. Nilingon nito sina Fredo at inutusang dalhin ang katawan ng lalaki sa harapan ng bahay ni Arman. Nababaliw ka na ba, tay? Bakit naman namin gagawin yon? Isa pa, hindi ko din alam kung nasa ng bahay ng Arman na yan. Pinakamayamang tao sa bayan si Arman. Natural siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaki at pinakamagarang mansyon sa lugar. Yun ang hanapin ninyo. Nang gabing yun, kinarga ng mag-ama ang katawan ng lalaki sa karo. Dinala ito sa bayan. Mabuti na lang at wala ng gaanong tao, kaya hindi sila napansin. Tinakpan din ng mga ginapas na dayami ang katawan ng lalaki para itago ito. At nang makarating sa harapan ng bahay ni Arman, kagad nila itong ibinaba. Ngayon, tignan natin kung anong magagawa ng Arman na yan. Tara na, nagawa na natin ang pakay dito.
Balikan natin si Kapitan. Siguro hanggang ngayon, tulala pa din ang taong yon. Ikaw ba namang makakita ng nilalang eh? Di ka ba matutulala? Nararapat lang sa kanila yon. Nagkamali sila ng baryong papasukin. Pagkarating sa tahanan ni Kapitan, nakita nila itong nakaupo sa atangan. Naroon na din si Arnel. Tinutulungan ang matandang ayusin ang mga nagkalat na gamit. Oh, kumusta ang pakiramdam mo, Lindo? Maayos naman, Manong. Kaso itong bahay ko, sinira ng mga lintik na yon. May nangyari pang mas malaking gulo. Sa mga sandaling ito, marahil nagkakagulo na sa bahay ni Arman at malalaman niya kung sino ang responsable sa pagkamatay ng tauhan niya. Anong balak mong gawin ngayon? Kasi kung ako ang tatanungin mo, handa kong ipaglaban ng patayan ang aking baryo at lupain. Dito ako lumaki at tumanda. Hindi naman ako papayag na sirain nila ang tahanan ko. Kagaya ng dati, Lindo, ako nang bahala. Tay, sigurado ka ba? Baka lalo lang magalit sa'yo ang mga tao. Magalit sila kung magagalit. Mahihimasmasan din ang mga yan. Sa oras na malaman nilang para sa kabutihan ng lahat ang ginagawa ko. Ilang araw ang nakalipas. Walang nangyaring kakaiba. Wala ding balita mula sa panig ni Arman. Nagpatuloy sa pagtatrabaho sina Fredo at Arnel. Ngunit isang hapon, habang kumukubra ng sahod, sinabihan sila ng pamunuan na huling araw na nila yon dahil iniutos ng may-ari na tanggalin sila sa trabaho. Naku naman, kung kailan kailangan ko ng pera, saka naman tayo tinanggal. Ano kaya yung problema? May ideya ka ba, Manong Fredo? Hindi ko din alam, Arnel. Pero hinala ko. May kinalaman ito sa nangyari noong nakaraang araw. Matapos makuha ang sahod, kagad nang umalis ang dalawa. Kapwa tahimik ang mga ito habang naglalakad. Nang makasalubong nila ang isa sa mga bisor sa pinagtatrabahuhan. Malapit ito kay Tatay Fredo. Kaya naman humingi ito ng paumanhin sa nangyari. Pasensya ka na, Mang Fredo. Wala din akong magagawa. Desisyon kasi ito ng bagong may-ari ng tindahan. Empleyado lamang din ako. Bagong may-ari? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Nabili na ng nagngangalang arma ng tindahang pinagtatrabahuhan natin. Pinagtatanggal ang mga empleyadong hindi niya nagugustuhan. Sinasabi ko na nga ba? Kaya mo na, wala kang dapat alalahanin. Naiintindihan namin. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang bisor. Sinabi ni Tatay Fredo kay Tatang Jericho ang nangyari at lalong nagalit ang matanda. Napakawalang hiya talaga ng arma na yan. Patalikod kong tumira. Baka mamaya magulat na lang tayo na siya na ang nagmamay-ari ng lahat ng lupain sa baryo natin. Hindi malayong mangyari yan, Tay. Alam natin ang binabalak niya. Gagawin niya ang lahat para lang maisakatuparan ito. Huwag lang siyang magkakamaling tumuntong sa bakura natin dahil talagang sasamain siya sa akin. Nakaupo lang sa sulok si Arnel habang nakikinig sa mag-ama. Ilang sandali pa, dumating na si Jairo. Oh, bakit parang pinagsakluban ka ng langit? Anong nangyari sa'yo? Wala na kaming trabaho ng tatay mo. Tinanggal kami kaninang hapon eh. Aba, bakit naman nila kayo tinanggal? Bago na daw kasi yung may-ari at nagbawas ng tao. Bagong may-ari? Sino naman? Si Arman. Siya na yung may-ari ng tindahan eh. Talaga naman.
Dali-daling pinuntahan ng binata ang ama. Kinumpirma ang sinabi ni Arnel. Lalong nagalit si Jairo nang sabihin ni Tatay Fredo na totoo ang balita. Kinabukasan, nagpunta sa bayan ang magkaibigan. Sinamahan ni Jairo ang kaibigang maghanap ng bagong mapapasukan. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong makita. Lahat ng nilalapitan ni Arnel ay tumatanggi, kahit pa may bakanting trabaho. Ano ba yan, Jairo? Wala akong mahanap na trabaho. May balat ka yata sa puwet eh. Kita mo to. Ikaw na nga tong sinamahan. Pinagbintangan mo pa ako. Ayos ka din eh, no? Biro lang ito naman. Masyadong seryoso. Tara, libre kita ng merienda. Tapos umuwi na tayo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Sige na, doon na tayo sa may panaderia. Masarap yung bagong gawang pantikoko eh. Habang kumakain ang dalawa, nakita ni Jairo ang palaging kaaway na si Marco. Napansin din siya nito. Ngunit imbes na lapitan, nginitian lamang siya nito ng nakakaloko. Tignan mo yan mukong na yan. Kung makatingin akala mo, nabili niya yung buong bayan eh, no? Ay naku, hayaan mo na nga yan. May mas malaki pa nga tayong problema eh. Nagpatuloy sa pagkain ang dalawa. Nang matapos, nagpasya ang mga itong umuwi. Habang naglalakad, muli nilang nakita si Marco at ang mga kasama nito. Laking pagtataka ng binata dahil papunta ang mga ito sa direksyon ng kanilang tahanan. Aba, tignan mo nga naman oh. Hindi ba sina Marco yan? Sino naman kaya yung sadya nila sa atin? Hindi sa atin yan, kundi kay Kapitan. Dumiretso ang pangkat ni Marco papunta sa tahanan ni Kapitan. Dali-dali namang sinunda ng dalawa ang mga ito. Arnel, umuwi ka sa bahay. Sabihan mo si Lolo Jericho at Tatay Fredo. Dali-dali naman itong sinunod ni Arnel. Pagkarating sa tahanan, si Marco, yung palagi nakakabangga ni Jairo, ano naman ang gagawin nila sa bahay ni Kapitan? Yan nga din yung balak naming alamin ni Jairo. Nandun siya ngayon. Minamatsagan yung kilos nila Marco. Ang mabuti pa, puntahan natin si... Natigilan si Tatay Fredo nang makitang wala na ang ama sa kinauupuan. Wala na po rito si Lolo Rico kanina pa. Mukhang nauna na yatang umalis eh. Talaga na ba no? Bilisan mo, Arnel. Baka kung ano nang gawin niya sa mga kabataang yon. Dali-daling umalis ang dalawa. Nakahinga ng maluwag si Mang Fredo nang makitang nakaupo lamang ang matanda sa isang tumbang puno. Habang pinapanood ang mga kabataang nakikipag-usap sa Kapitan. Huwag kayong magpapakita. Tignan niyo kung nasan si Jairo. Wika ng matanda, sabay turo sa binata sa kabilang bahagi. Opo, diyan ko siya iniwang kanina. Pero anong ginagawa ng pangkat ni Marco sa bahay ng Kapitan? Tuloy-tuloy naman ang pakikipag-usap ni na Marco sa Kapitan. Napansin itong naglabas ng maliit na papel. Iniabot sa Kapitan. Mahinahon ang pakikipag-usap nito. Ganon din ang mukha ng matanda. Walang anumang bahid ng galit o anuman, kaya lalong naintriga si Jairo. Maya-maya ay umalis na ang pangkat. Dali-daling nilapitan ni Tatay Fredo ang Kapitan. Samantalang si Jairo naman, sinunda ng pangkat ni Marco. Oh, nandyan pala kayo. Anong ginagawa nyo rito? Nakita namin na papunta dito yung grupo nila Marco. Ano bang ginagawa nila dito? Si Marco Bacamo, nagpasa sa akin ng papeles. Gusto niyang maging isa sa mga bantay baryo. Bantay baryo? Yung siraulong yun?
Maniwala ko. Malamang may binabalak na namang hindi maganda ang taong yun. Kaya siya naparito. Hindi ganon si Marco. Oo, pasaway at malakas mang-asar ang batang yun. Pero kahit papano, may malasakit din sa baryo si Marco. Teka, nasan nga pala ang anak mo, Fredo? Hindi ko alam. Kanina nandito lang yun eh. Jairo, nandiyan ka pa ba? Lumabas ka na nga sa pinagtataguan mo. Wika ni Tatay Fredo. Ngunit walang sumasagot. Mukhang sinundan ni Jairo yung pangkat ni Marco. Naku po, baka lalong magkagulo. Sandali lang, Manong, at susubukan ko kumahabol ko pa sila para pigilan. Mabilis na umalis si Arnel. Sinunda ng kaibigan. Naabutan nito ang grupo ni Marco. Ngunit wala doon si Jairo. Marco, sandali nga. Nakita mo ba si Jairo? Mukha bang magkakasundo kami ng kaibigan mo? Saka bakit mo naman siya hanapin sa akin? Wala naman. Sige, babalik na lang ako. Dahil hindi nahanap ang kaibigan, umuwi si Arnel. Laking gulat nito nang biglang may humilas sa kanya papunta sa gilid ng daan. Anong ginagawa mo? Bakit ka sumunod? Nasira tuloy yung diskarte ko eh. Nag-aalala si na tatay mo dahil bigla ka na lang nawala. Di na ako nagsabi sa kanila dahil alam mong hindi papayag si tatay. Pero gusto kong malaman kung ano yung totoong pakay ni Marco kay Kapitan Lindo. Ang sabi ni Kapitan, nagpasa daw ng mga papeles dahil gusto ni Marco na maging bantay baryo. At naniniwala ka naman doon. Saka kung sakaling totoo man yun, bakit siya mag-aaksaya ng panahon para sa ganoong uri ng trabaho? Yun nga din yung gusto kong malaman eh. At yaman din lang na nandito na tayo. Bakit hindi na lang natin sila sundan? Yun nga yung ginagawa ko, di ba? Bago ka dumating. Hindi pasensya na. Tara na, sundan na natin bago pa sila makalayo ng husto. Sinunda ng mga ito ang pangkat hanggang sa makarating sa kabisera. Pumasok ang pangkat sa lumang kubo kung saan sila laging nakatambay. Doon ipinagpatuloy ang pag-uusap. Alam niyo ba na kapag naaprubahan yung pagiging bantay baryo ko, lahat-lahat ng mga gusto nating gawin, magagawa na natin ng walang sino man ang sisita. Kawawang kapitan, wala man lang nakakaalam. Nanatili pa ang dalawa upang madinig ang pag-uusap ng pangkat. Ngunit paulit-ulit lamang ang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya nagpasya na sina Jairo na umuwi. Ngunit akmang aalis na sana ang dalawa nang biglang makita ang isang magarang sasakyan papasok sa loob ng bakuran ng lumang kubo. Nanlaki ang mga mata ni Jairo dahil kilala nito kung sino ang bumaba mula sa sasakyan. Marco, nasa na ang pinagyayabang mong resulta? Malapit ko nang makuha ang loob na matanda. Alam mo bang delikado ang makita kang kasama ko? Wala akong kinatatakutan. Ano naman kung mambabara nga yung taong yun? Sabi-sabi lang yun, Marco. Kaya huwag kang mag-alala. Walang gagalaw sa atin. Gawin mo lang ang mga pinagagawa ko. Nang sa ganon, wala tayong maging problema. Heto ang paunang bayad. Ikaw na ang bahala sa mga kasama mo. Ayos. Salamat, Tio Arman. Ako nang bahala sa mga tropa ko. Mag-iingat ka pa uwi. Walang anuman, Marco. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, maging masunuring ka lang at ako ang bahala sa'yo. Nagulat si Jairo nang malaman. Pamangkin ni Arman si Marco.
Matapos makipag-usap sa pangkat, dali-dali na itong umalis. Naiwan sina Marco at ang mga kasama nito. Pinaghati-hatian ang iniabot na pera ni Arman. Marami pang ganyan at hindi lang yan na matatanggap ninyo. Basta sundin nyo lang ang mga sinasabi ko. At kung ano ang pinapagawa ni Tio Arman, wala tayong magiging problema. Palagi pang busog ang bulsa nyo. Wika ni Marco. Ilang sandali pa, nagpasya na ang grupong umalis sa lugar. Hindi napansin ng mga ito sina Jairo na nakatayo lamang sa gilid. Kaya naman pala halang ang bituka. May pinagmanahan. Di na ako magtataka kung isang araw sundan niya ang yapak ni Arman. Tara na, mukhang wala na tayong mapapala dito. Umuwi ang dalawa. Sinabi kay Tatay Fredo ang mga nalaman. Maging ito ay nagulat na mapag-alamang pamangkin ni Arman si Marco. Ang mabuti pa, iwasan mo na lang ang grupo nila, Jairo. Mahirap na baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo. Malalakas na ang loob ng mga yan dahil protektado sila ni Arman. Kaya ikaw na ang umiwas. Sisikapin ko pong makaiwas sa kanila, Tay. Hanggat kaya. Pero pag nasagad na ang pasensya ko, hindi ako mangangakong hindi magkakagulo, Tay. Ay nako, ang mabuti pa, matulog ka na. Nagpapahinga na din ang Lolo Jericho mo. Kaya huwag ka nang maingay. Kinabukasan, maaga pang umalis si Tatay Fredo at Arnel dahil nakahanap na ito ng mapapasukan sa bayan. Sa pagkakataong yun, isinama nila si Jairo dahil maraming tao ang kakailanganin. Tay, maiwan ka na muna namin dito sa bahay ha. May trabaho na kasi ako sa baya at kasama ko itong si Jairo. Huwag mo kong alalahanin. Ako nang bahala rito. Sige na, mag-iingat kayo. Sige tay, pauuna na po kami. Pag-uusap ng mag-ama. Kakalis lamang ng dalawa nang dumating ang kapitan. Magandang umaga, Jericho. Maaari bang tignan mo ang papel na ito? Ibinigay ng pamangkin ni Arman sa akin. May mga nakasulat na di ko maintindihan. Patingin nga. Natigilan ang matanda nang makita ang mga katagang nakasulat sa maliit na papel. Bakit, Jericho? Anong nangyari? Bakit hindi ka makapagsalita? Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga nakasulat sa papel na ito, isang uri ng orasyon. Binasa mo ba ito, Lindo? Magsabi ka ng totoo. Oo, binasa ko. Pero wala naman akong maintindihan. Bakit? Ano bang meron sa orasyon na yan? Aswang ang taong nag-abot dito sa'yo at namarkahan ka na niya. Anumang oras, maaari kang atakihin ng nilalang na yon. E di sunugin natin yung papel na yan. Hindi. Kahit ano pang gawin mong pagsunog sa papel, dahil nabasa mo na ang orasyon, mawawala na ang bisa rito. Ibig sabihin, nakakapit na sa kaluluwa mo ang marka ng aswang. E anong gagawin ko, Jericho? Hindi naman sa natatakot ako. Pero ang inaalala ko, yung mga tao sa bahay, nandyan pa naman ang apo kong 5 buwang gulang na sanggol. Anong sinabi mo? May sanggol sa bahay mo? Nababaliw ka na ba, Lindo? Alam mong nasa panganib ang buhay mo. Simula pa lang, bakit mo pa hinayaang magpunta ang mga anak mo kasama ang sanggol? Wala naman akong magagawa. Bigla na lang silang sumulpot. Alangan namang ipagtabuyan ko ang mga anak ko. Oo, naroon na tayo. Pero sana isinaalang-alang mo din ang kaligtasan nila. Masyadong mapanganib para sa mga anak mo, lalo na sa sanggol. Hindi na pangkaraniwang tao ang kalaban dito, Lindo.
Kung si Arman ang nagpabigay sa iyo ng papel na yan, iisa lamang ang ibig sabihin. May koneksyon sa mga taong nagtataglay ng kapangyarihang itim ang taong yon. Ano ngayon ang balak mong gawin, Jericho? Pasensya na. Ako ang kapitan, pero parang ako pa ang palaging nanghihingi sa iyo ng payo. Hindi naman ibig sabihin na kapitan ka. Marami ka nang nalalaman. May mga pasya din kung minsang kailangan mong isang guni sa iba para mapag-isipang mabuti. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan. Ako nang bahala, Lindo. Halika. Gusto kong makita ang mga anak at apo mo. Isinama ng kapitan ang matanda sa tahanan upang makita ang mga anak. Kung hindi nyo na itatanong, si Tatang Jericho ang nilalapitan ng kapitan sa tuwing nagkakasakit ang mga anak at tanging ang matanda lamang ang nakakapagpagaling dito. Nagulat naman ang mga anak ng kapitan nang makita si Tatang Jericho. Dito napatunayan ng matanda na hindi lahat ng tao sa baryo ay galit sa kanya. Nakipagkumustahan ang mga ito sa matanda. Nakipag-usap. Sinabi din ni Tatang Jericho ang lahat. Inusala ng proteksyon ng sanggol. Alam niyang ito ang unang pupuntiryahin ng mga aswang kung sakaling sumalakay. Binigyan din ni Tatang Jericho ng ilang pangontra at habak ang anak ng kapitan. Samantala, magkasamang nagtatrabaho ang mag-ama sa isang bagsakan ng gulay sa palengke. Hindi taga roon sa bayan ang may-ari. Ngunit kilala ito ni Tatay Fredo, kaya mabilis silang nakapasok. Buti pa tong kaibigan niyo, Manong. Hindi tayo tinanggihan. Halos lahat ng mga nandito, ayaw tayong tanggapin sa trabaho eh. Mabuting tao kasi itong si Paring Joel. Kahit hindi taga dito sa bayan, may malasakit siya sa kapwa. Alam niya kung gaano kahirap mawala ng trabaho. Kaya kung hindi mo napapansin, halos lahat ng mga kargador niya, dating pariwara. Oo nga tay, kilala ko yung ilan sa mga yan eh. Dating mga tambay. Walang magawa kundi mambulabog. Pero hindi naman kaya mapahamak yung kaibigan mo nito, Manong. Magtiwala ka, Arnel. Hindi mapapahamak yan si Paring Joel. Saka sino naman ang gagalaw sa kanya? Hindi mo ba nakikita yung mga malalaking tao na yan? Lahat sila. Kaligtasan ni Paring Joel ang prioridad. Kung sabagay, marami nga namang tauhan niyang si Mang Joel. Pero ano namang magagawa ng kaibigan niyo kung mga taong kagaya ni Arman ang makakaharap? Hindi basta-basta si Joel. At sigurado ako, hindi siya gagalawin ni Arman. Sige na, bilisan niyo nang tapusin niyang mga kaeng nang makalarga na itong truck pabalik sa kanilang bayan. Kinahapunan, natapos na ni Jairo at Arnel ang lahat ng mga trabaho. Nagpaalam na din ang mga itong umuwi. Pagod na pagod ang tatlo nang dumating sa tahanan. Naabutan ng mga ito si Lolo Jerry kong naghahain ng pagkain. Aba, saan ang galing itong mga ulam nyo tay? Kay Kapitan Lindo, nandyan yung mga anak niya, kaya nagluto sila at binigyan tayo rito. Siya nga pala, mamaya Jairo, Fredo, maaari bang doon muna tayo matulog sa tahanan ni Kapitan? Aba bakit naman po tay? May sarili naman po tayong bahay ah. May ibinigay na papel si Lindo sa akin at nalaman kong orasyon yun pang marka ng isang aswang. Namarkahan si Lindo at paniguradong maging ang mga anak niya. Markado na din. Delikado ang lagay nila, lalo pat may sanggol sa kanilang tahanan. O sige tay, walang problema. Pero ano po bang gagawin nyo kung sakali? Ako nang bahala roon. Sa ngayon, bilisan na ninyo. Nang makakain at pupuntahan na natin si Kapitan. Matapos kumain, tumuloy na ang mga ito sa pagpunta kay Kapitan.
Naglabas ito ng lambanog. Nag-inuman ang mga nakakatanda. Habang sina Jairo at Arnel nakaantabay sa mga susunod na mangyayari. Malakas ang kutob ng binata na may magaganap ng gabing yun. Sa kalaliman ng gabi, habang masayang nag-uusap ang mga naroroon, naramdaman ni Tatang Jericho ang isang malakas na presensya. Pasimple itong tumayo, nagkunwaring iihi. Tinapik nito sa balikat si Fredo. Alam na nito ang ibig sabihin ng ama, kaya makalipas ang ilang minuto, sumunod na din si Fredo palabas ng tahanan. Mga anak, pumasok na kayo sa mga kwarto nyo. Gabi na, patulugin nyo na din ang sanggol. Utos ni Kapitan sa mga anak. Nagsipagpasukan naman ang mga ito sa silid. Samantala, nakakaidlip na si Jairo nang mapansin itong biglaang tumahimik sa loob ng tahanan. Teka, ano kaya yung nangyayari? Bakit tumahimik sila tatay? Baka lasing na. Hindi, tignan mo si Lolo Jericho. Papunta dito. Nakasunod sina tatay at kapitan. Ano kaya yung nangyari? Maya-maya pa, nakalapit na sa kanila ang matanda. Sinabihan ng mga itong sila ang magbabantay ng bahay. Manatili kayo sa atangan ng bahay, Jairo. Hawakan niyo ang garapo ng asin at isang bote ng langis. Para saan naman po itong mga langis, Lolo? Alam ko ang asin para sa mga aswang Pangontra din sa mga aswang ang langis na yan. Sa oras na dumating sila, kagad niyong malalaman dahil kukulo ang laman ng boteng yan. Ilang sandali pa, nagsimula ng kumulo ang langis. Lalong lumakas ang enerhiyang nararamdaman ni Tatang Jericho. Mukhang nandito na sila, Lolo. Ano pong gagawin namin? Manatili lang kayo dyan sa atangan at wag na wag kayong aalis. Fredo, doon ka sa likod ng bahay. Lindo, manatili ka lang dito sa tabi ko. Habang nagsasalita ang matanda, isang figura ang nagpakita. Naglakad ito papunta sa kanilang kinatatayuan. Ngunit hindi magawang lumapit ng husto dahil na din sa malakas na bakod na inilagay ng matanda. Sinasabi ko na nga ba, si Tatang Jericho na naman. Mabuti at nagkita na tayo dito. Hindi na ako mahihirapang hanapin ka kung saan. Alam ko na ang dahilan kung bakit. Siguro nakita mo na ang ginawa ko sa tauhan mo. Oo, alam ko na ikaw ang may gawa nun. Pero tignan natin kung hanggang saan ang husay mo, tanda. Hindi mo pa nga pala ako kilala, no? Pero ikaw, kilalang kilala kita, Arman. Ikaw ang nag-iisang anak ni Alfon. Ang aswang na pinatay ko, na naging dahilan kung bakit nagalit sa akin ang mga tao. Ikaw din ang nagpakalat ng maling balita tungkol sa akin para pagtakpan ang katauhan niyong mag-ama. Oo, at ang lahat ng nangyari dito, gagagawan mo. Gagagawan ko o bunga ng paghihiganti mo. Huwag mong baliktarin ang mga nangyari, Arman. Dahil kahit anong gawin mo, lalabas at lalabas sa katotohanan. Wala nang lalabas na katotohanan dahil sisiguraduhin ko ngayong gabi lahat kayong narito magiging hapunan ko at ng mga kasama ko. Naglabasan mula sa paligid ang napakadaming nilalang. Napalibutan ang buong bakuran. Ngunit hindi nila magawang pasukin ang depensang ginawa ni Tatang Jericho. Hindi ka makakapasok sa bakurang ito. Kaya kung ako sa'yo, aalis na lang ako.
Aalis. Sa palagay mo, ganun lang kadali yun. Ito ang pinakahihintay ko. Alam mo bang sinadya kong gumawa ng kaguluhan sa pamagitan ng pagbabanta sa kawawang kapitan na aagawin ko ang kanyang lupain para lumabas ka. Sinasabi ko na nga ba walang kinalaman ang gintong nakuha namin sa balon. Ako ang totoo mong pakay. Simula nang mapatay ko ang iyong ama. Tama na ang satsat. Alam kong may kahinaan ang iyong depensa. At alam ko ding hindi mo nasasakop ang kalangitan. Napatingala si Tatang Jericho. Nakita ang mga nilalang na bumubulusok pa ibaba. Dali-daling naglabas ng patalimang matanda. Nag-usal ng mga dasal sa palad. Sinugatan ito. Inilapat sa lupa at muling nagbulong ng mga orasyon. Isa-isang naglabasan ang may mga tinik na baging. Bumalot ito sa buong bahay. Hindi nagawang makapasok na mga lumilipad na nilalang. Kaya ang sinugod na mga ito, si Tatay Predo. Kahit papano, may karanasan din ito sa pakikipagsagupaan. Dahil noon pa man, palagi na itong kasama ni Tatang Jericho sa pakikipaglaban. Dinampot ni Tatay Predo ang mga nakalapag na sibat. Binato ang mga papasugod na nilalang. Isa-isang nagsipagbagsakan ang mga ito. Matapos, kinuha ang buntot pagis sa likod. Pinagahampas ang mga bumagsak na nilalang. Nakatingin lamang si Arman habang pinaghahataw ni Tatay Predo ang mga kasamahan. Nakalimutan kong sabihin, bahusay din palang makipaglaban ang anak kong si Predo. Mga walang hiya kayo! Galit na galit si Arman. Habang patuloy naman itong inaasar ni Tatang Jericho. Sina Jairo naman, hinihintay ang susunod na gagawin ng matanda. Panahon na para tapusin ang labang ito. Ibinaba ni Tatang Jericho ang depensa para makapasok ang mga aswang. Hindi pa man nakakalapit ang mga ito. Biglang naglabasan sa lupa ang mga ugat ng puno. Pinaglilingkis ng ugat ang mga aswang. Hindi makapaniwala si Arman na nagawang ubusin na matanda ang mga kasamahan sa isang iglap lang. Hindi mo nga talaga ako kilala, Arman, ano? Sana man lang, inisip mo kung paano kong napatay ang iyong ama. Malakas na aswang si Alfon, pero nagawa ko siyang ibalik sa impyernong kanyang pinagbula. Hindi na nagsalita pa si Arman. Kagad itong sumugod kay Tatang Jericho. Nakipagbuno ang matanda. Hindi makapaniwala si Jairo sa lakas na ipinapakita ng lolo. Nasipat din ito si Marco sa sulok. Ngunit sa halip na tumulong, tumakbo palayo ang binata. Ubod talaga ng duwag yung taong yun. Hayaan mo na siya. Mabuti na at alam natin bahag din ang buntot niya. Ibinaling ng dalawa ang atensyon kay Tatang Jericho. Malalakas sa suntok ang ibinibigay ng mga ito. Halos patas lamang ang lakas. Ngunit sa isang maling kilos ni Arman, nagwakas ang kanilang laban. Sinubukan itong gamitan ng tegalpo si Tatang Jericho. Ngunit hindi tumalab at nang gumanti ang matanda, hindi na ito makagalaw. Hindi mo naman sinabing batuhan pala ng tegalpo ang gusto mong laban. Pasensya na. Bilang manggagaway, ang pagbabato ng mga tegalpo ang pinakalakas ko. Nakaakto ang kamay ni Tatang Jericho na parang sinasakal si Arman. Mahigit 2 dipa ang layo ng matanda sa kanya. Ngunit nagagawa niya itong saktan. Hindi pa din magawang kontrahin ni Arman ang tegalpo ni Tatang Jericho.
hanggang sa nagbalik na ito sa anyong tao. Dito na magwawakas ang salinlahi niyong mag-ama. Sayang lang at ginamit niyo ang inyong kapangyarihan para sa panlalamang. Biglang ikinuyom ni Tatang Jericho ang kamao. Nabali ang leeg ni Arman. Bumagsak ang katawan nito sa lupa at tuluyang pumanaw. Dito na nagwawakas ang buhay ng isang gahamang aswang. Sinayang ni Arman ang kanyang pagkakataon sa paghihigante. Nabalot ng galit ang taong ito na naeg ang paghihigante hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman sa kanyang puso. Matapos ang kaganapang yun, nagbalik na sa ayos ang lahat. Gamit ang kakayanan ni Tatang Jericho na magbura ng alaala, tinanggal nito sa isipan ng mga anak ni Kapitan Lindo ang kaganapan ng gabing yun. Naibalik din sa dating may-ari ang mga nabiling ari-arian ni Arman. Muling nagkaroon ng kaayusan sa lugar. Naglaho na lamang din sa isipan ng mga tao ang usapin tungkol sa gintong natagpuan sa balon ni Kapitan Lindo. Minabuti na lamang nilang wag itong ilantad para na din mapangalagaan ang kapaligiran. Muling bumalik sa kabundukan si Tatang Jericho. Ngunit paminsan-minsan, umuuwi pa din ito sa kanilang tahanan. Sa tulong ng kapitan, naunawaan ng mga tao ang lahat ng nangyari sa matanda. Muli nila itong tinanggap. Ngunit nanatili sa kabundukan si Tatang Jericho. Mas ginusto nito ang mamuhay ng payapa at tuluyang wakasan ang pagiging manggagamot ng baryo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.